Anthony POV. Atticus is your blood and flesh. Pardon. Nasambit ko na lang habang nakatulala sa kawalan. Kahit inaasahan ko na ang ganito, na malalaman ko ring totoong ang anak ko si Atticus, ay nagulat pa rin ako ng sobra. Parang hindi mag-sink in sa utak ko na marinig na ipinagtatapat sa akin ngayon, na ako nga ang ama ng anak ni Alondra. Si Atticus. Anak mo si Atticus. Alam mo pala, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Naghahalo-halo ang mga emosyong nadarama ko ngayon. A part of me is telling me I'm happy that I'm Atticus' father, pero nag-umapa pa rin ang galit sa puso ko, dahil sa pagtatago nito ni Alondra sa akin, dahil sa matagal na panahong pinag-Kate niya sa akin ang karapatan ko na maging ama sa anak ko. Yes, that was 7 years ago. And I'm really sorry kung matagal kong tinago ito sa'yo. Ngayong aalis na ako at hindi ko alam kung kailan ulit ako makakabalik, sinabi ko na. Ayokong makonsensya habang nasa ibang bansa ako, at ikaw rito ay walang kamali-mali na isa ka na palang ama sa isang batang malapit lang rin sa'yo. I'm sorry dude. Should I be thankful to you? Dahil sinabi mo to sa akin ngayon lang, kahit matagal mo naman na palang alam. I sarcastically asked. Nagagalit ako thinking those times na wala pa akong kaalam-alam. Na anak ko pala si Atticus, at pilit itong inilalayo ni Alondra sa akin. Noong pumunta ako sa opisina niya, at unang kita ko pa lang sa bata, galit na galit siya dahil ako ang kasama nito. At baka malaman kong nagkaanak pala kaming dalawa, noong sa mall, kung paano niya itago si Atticus sa kanyang likuran. Para kahit makita ko lang ang bata, ay hindi ko na rin magawa. Pati na noong nagjo-jogging sila nagmamadaling inilayo niya ito sa amin ni Tyson, dahil alam niyang nagkakakonklusyon ang pinsan ko sa bata, at yung kahapon sa bahay nila na pilit niyang pinapapasok ang bata sa bahay, para ilayo sa akin at hindi ko mahalatang manang-mana sa akin si Atticus pagdating sa kagalingan sa paglalaro ng basketball. I'm not telling you to thank me. Sinabi ko lang to sa'yo. Dahil ayokong habang buhay na makonsensya. Alam kong magagalit si Alondra sa ginawa ko ngayon, pero may karapatan ka pa ring malaman ito. After all, you're still Atticus' father. Aniya kasabay ang pagtayo. I'm going now baka kasi mahuli pa ako sa flight ko. At last dude, ang maipapayo ko lang sa'yo. Be a man. Especially now that you're already a father to an 8-year-old cute boy. Be a man. Tinapik niya ako sa huling sandali, kasabay ng tuluyang pag-alis dala ang kanyang malita. Pagkaalis ni Wade, umuwi ulit ako sa aking opisina. Dumiretso ako sa penthouse ko. Oo, may penthouse ako dito sa mismong loob ng opisina ko. Umupo ako sa sofa kasabay ng pagsalin ng brandy sa baso ko, at diretso itong ininom. Tyson, sagot ko nang makitang tumatawag ang pinsan ko sa aking BlackBerry. Bro, it's positive. You are Atticus' father. Bungad agad niya. I know. Prenteng sagot ko. Hindi ko na kailangan pang magulat na marinig ang katotohanan yan, dahil nagawa ko na kanina nung sinabi ni Wade sa akin. Wala akong ibang nararamdaman ngayon, kundi galit at sakit. Galit na isipin kung paanong pilit na inilalayo ni Alondra sa akin ang anak namin, at sakit dahil ilang taon niyang ipinag-Kate sa akin ang karapatan kong maging ama sa sarili kong anak. Alam mo na. Siya pa ang nagulat sa akin, dahil alam ko na. Sinabi na ni Wade sa akin. Alam pala ni Wade. 7 taon na niyang alam, pero ngayon lang niya sinabi, I hate him. I cursed. Alondra POV. Nandito ako sa office ko ngayon, at kasalukuyan kong ini-edit ang mga typographical errors sa katatapos ko lang na manuscript ko. Bago kasi ito ipadala sa editorial staffs, para ma-double check, at may padala sa head para sa publishing, ay dapat na well-polished muna at walang typos. Nasa kasagsagan na ako ng editing business ko, nang biglang may tumawag sa telepono, kaya agad ko munang iniwan ang kasalukuyang ginagawa para sagutin ang tawag. Yes, I answered the call. Hello po, Miss Meyers. Anang nasa kabilang linya? Yes. Who is this? This is Mary Lou Canlas, Mr. Morgan's secretary. Magalang na pagpapakilala niya. At bakit naman kaya tatawag ngayon ang sekretarya ni Anthony sa akin? Sa pagkakaalam ko tapos na ang business na mayroon kaming dalawa. Napatawag po ako dahil nawawala raw po yung information papers ng books,
nabibilhin ni Mr. Morgan sa kumpanya ninyo na ibinigay niyo sa kanya. He wants you to know that he's really sorry. Kung okay lang po sa inyo, can you send another copy of those information papers to his office now personally? I sighed. Do I have a choice? Bakit ba naman kasi iniwala? Alam naman ng importante ang mga yun. Okay, I'll be in his office within 10 minutes. Isn't he busy at this moment? He isn't. Thank you po. Tumango ako kahit hindi naman niya ako nakikita, then I hung up. Pagkarating ko sa labas ng kumpanya ni Anthony, sinalubong agad ako ng kanyang secretary na si Marilo, and she guided me to his office. Pagkarating sa loob ng opisina niya, ay nabungaran kong wala naman siya rito. Noon ko lang napansin ang penthouse niyang nandito rin mismo sa loob ng office niya, nang automatic na nagbukas ang pinto niyon. Very sophisticated. Pumasok ako sa penthouse, at tiningnan ang paligid nito. Hindi ko maiwasang mamangha sa mga nakikita ko. Lahat ng mga kagamitan ay puro yari sa marmol, very manly yet neat. You're here finally. Napapitlag ako nang marinig ang baritonong boses niya. Noon ko lang napansin ang presensya niya sa isang sofa sa isang sulok, habang matamang pinanunood ako. Ngunit kaagad ding napalitan ng disgusto ang pakiramdam ko, mula sa pagkagulat nang makitang prenteng nakadekwatro siya sa sofa, habang hawak ang braso ng brandy niya. He looks drunk already. Halos umakyat pa lahat ng dugo ko sa mukha, nang makita ang ayos niya. He's just wearing nothing on top, exposing to me his healthy six-pack abs. And just a boxer short on the bottom. Messy hair, dark eyes and dark aura. He looks so hot and devilishly handsome. I came here because your secretary called me and told me that you lose the information papers of our books. Sabi ko habang nakaiwas ng tingin sa kanya. Here. Inilapag ko ang dala kong envelope sa isang mini table. Wala siyang naging pagtugon. Sinulyapan ko siya ng tingin, at nakita kong ganun pa rin siya, matamon pa ring nakatitig sa akin. I'm sure he's really drunk. Sa tingin ko wala naman ng problema. I gotta go now. Sabi ko habang halos natataranta na. Tumalikod na ako at lalabas na sana ng penthouse niya, pero tumiimbagang ako ng automatikong. Nagsarado ang pinto. Kunot noong tiningnan ko lang siya, madilim pa rin ang aura niya, and his dark gaze almost melts me. May kailangan ka pa ba? I asked, trying to control myself not to be angry, dahil sa ginawa niya. He just stays still. Walang kibo. Nakatitig lamang sa akin. Kung wala ka naman palang sasabihin o kailangan, pwede naman na siguro akong umalis. Hindi ko na napigilan pa ang magtaray, dahil sa pinaghalong pagkabagot at kaba ko. Bumibilis na ang tibok ng puso ko. Kinakabahan na ako sa sobrang pagiging seryoso niya at tahimik. Do you really want to get out of here? Hindi ko alam kung bakit, pero mas kinabahan pa ako nang magsalita na siya. Ramdam kong nangangatog na ang mga tuhod ko. Bakit bigla siyang naging ganito? Anong nangyari? Tumango lamang ako sa tanong niya, habang nakayuko. Hindi ko kayang salubungin ang madidilim na mga matang ipinupukol niya sa akin. Kung ganun sagutin mo ako ng katotohanan, at pawang katotohanan lamang. He said in a very commanding tone. Tumango lamang ulit ako. Sobrang kinakabahan na talaga ako, at pakiramdam ko nasa isang hot seat ako ngayon. What will he going to ask? Sino ang ama ni Atticus? Noon ako tila binuhusan ng malamig na tubig dahil sa tanong niya. Sinalubong ko ang mga mata niya, at ganoon pa rin iyon, madilim pa rin. Kung kanina sobrang kabalang ang nararamdaman ko, ngayon ay sobrang takot na. Literal na takot. I've already told you before, he's an American citizen, I met him. Liar. Halos mapatalon ako sa takot, dahil sa pagputol niyang iyon para sigawan ako, at malakas na itinapon sa sahig ang hawak niyang baso, na may konting laman pa ng brandy, kaya basag iyon sa harapan ko. Tumikim siya at sinubukang kalmayan ang sarili. Again, I'll ask you to tell me the truth, and nothing but the truth. Who is Atticus' father? Sinubukan ko pa ring maging matapang, kahit na nanginginig na ako sa mga maaaring mangyari pa ngayon. Sinabi ko na, American citizen siya na nakilala ko lang sa New York, at naka one night ko tapos. Hanggang kailan? Sigaw ulit niya. Kitang-kita ko na ang sobrang galit sa mukha niya, sa mga sandaling ito.
Hanggang kailan mo ako planong lokohin sa kasinungalingan yan? Hanggang kailan mo sa akin ipagkakait ang anak ko? Tuluyan ng nagunahan sa pagpatak ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. So, alam na niya. Alam na niyang anak niya si Atticus. Sige, aaminin ko na. Anak mo nga si Atticus. Ikaw ang ama niya. Nagmamatapang pa rin ako, kahit alam kong anumang oras ngayon, ay maaari na akong mag-breakdown. Pero Anthony, ayos lang naman kami. Masaya kami ng anak ko, kahit wala siyang kinikilalang ama, kaya hindi mo na kailangan pang abalahin ang sarili mo. Wala kang responsibilidad sa anak ko, kaya hayaan mo na lang kami. Ngayon naman halos makiusap ako, at ramdam ko ng basag na ang boses ko. Mura niya kasabay ang pagtayo mula sa sofa. Alam mo ba kung anong pinagsasabi mo ha? Anak ko rin si Atticus at ilang taon mo siyang itinago sa akin. May karapatan din ako sa sarili kong anak. Unti-unti niyang tinatawid ang distansya sa pagitan naming dalawa, at dahil sa sobrang takot ko sa napakadilim niyang aura, at sa mga susunod pa niyang sasabihin, ay wala akong nagawa kundi ang umatras ng umatras. 9 long years. 9 long years mong ipinagkait ang karapatan kong maging ama sa anak ko. 9 long years mong itinago sa akin ang katotohanang isa na pala akong ama, at wala man lamang akong kamuwang-muwang. Those times na kailangan ng daddy ni Atticus sa school fairs and activities nila, ay wala ako dahil ipinagkait mo iyon sa akin. Wala na akong mapuntahan, nang maramdaman ko na ang pader sa likod ko. Mas dumikit pa siya lalo sa akin, halos magdikit na rin ang mga labi namin sa sobrang lapit niya. Hindi ko na talaga kayang salubungin ang madidilim pa rin niyang mga mata. Ngunit dahil sa lapit niya, ay amoy na amoy ko na rin ang kanyang mamahaling pabangong panlalaki, pati na ang hininga niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ko ng ulo ko, pinangmi to this wall, wala man lang akong magawa. Wala akong kawala. Bakit hindi mo kaagad sinabi ito sa akin? Bakit kailangan mo siyang ilayo sa sarili niyang ama? Bakit hindi mo kaagad ipinagtapat ang katotohanang nagkaanak pala tayo? He said in a low, husky, painful tone. Kahit halos hindi na ako makahinga, dahil sa sobrang lapit niya. Ay nagpanteng pa rin ang tenga ko, at nang ibabaw pa rin ang galit sa loob ko. Bakit daw? Really? Hindi niya alam kung bakit. Really? Hindi mo alam kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Sarcasm was now obvious on my tone. Galit ang nag-uudyok sa akin, para maging matapang at labanan siya sa mga oras na to, kaya nakakaya ko nang salubungin ang kanyang mga mata. That night sa bar na pinakiusapan kitang mag-usap tayong dalawa, dahil may importanteng sasabihin ako sa'yo. You were flirting with bar girls that time. Nay, ayaw mo akong kausapin. Napilitan ka nga lang nakalad ka rin ako palabas, dahil pinakiusapan ka pa ni Tyson. Nag-usap nga tayo, but you never gave me the chance to talk. You never gave me the chance to tell you everything. Ikaw lang yung puro nagsasalita. Masasakit pang salita at paratang. Gusto mo na akong umalis kaagad sa harap mo, kasi di ba sawang-sawa ka na sa akin? Sa pagmumukha ko. Kaya pinagbigyan lang kita. Umalis akong hindi na ipagtatapat sa'yo na buntis ako, dahil ikaw naman ang sobrang nagtutulak sa akin palayo. Tapos ngayon, magtatanong ka kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. I hate you. Hindi ko na napigilan pang isambat sa kanya ang lahat. Marahas kong pinahid ang mga luhang patuloy sa pagpatak sa pisngi ko. Sobrang pinipiga ng sitwasyong ito ang puso ko ngayon. And this kind of feeling is very familiar to me, naramdaman ko na rin ang ganito noon nang sinaktan niya ako 9 years ago. Bigla siyang natigilan at natahimik, dahil sa mga panunumbat ko. Nag-iwas na rin siya ng tingin sa akin. Guilty, isn't he? Of course, he is. Mapait akong napangiti. Natahimik ka bigla. Dahil totoo ang mga sinabi ko. Dahil kasalanan mo rin ang lahat. Hindi ko na napigil ang magtaas na rin ng boses. Niloko mo ako noon at pinaasa Anthony. Pinaglaruan lang. Oo nga at nagkaanak tayong dalawa, pero pinaglaruan mo nga lang naman ako diba? So, what do you expect? That I would happily go to you with open arms, and tell you the truth na ama ka na. Na ama ka ng anak ko. Of course, I will never do that. Halos isumpa kita noon dahil sa sakit na ibinigay mo sa akin, tapos gusto mong sabihin ko pa sa'yo na may anak tayo.
No way. Sa muli ay wala siyang naging sagot. His dark eyes met mine again, at ganoon na lamang ang pagkagulat ko, nang magsasalita pa sana ako ng mga isusumbat ko pa, pero hindi ko iyon na ituloy nang sila niya ako ng halik. Mararahas at nag-aalab ang kanyang paraan sa paghalik. Pilit ko siyang itinutulak palayo, pero malakas siya at mas lalo lamang niyang idinidiin ang katawan niya sa akin. I never responded to his forceful kisses. I will never respond. Stop it. I tried pushing him away, pero walang epekto. But he never listened to me and instead, he used that opportunity, para maipasok ang dila niya sa loob ng bibig ko. He exploded his tongue inside my mouth. Napapaiyak na ako nang malasahan ko ang sariling dugo ng bibig ko. I hate him. Napabulong pa ako sa loob ng bibig niya, nang maramdaman kong marahang pinipisil na niya ang dibdib ko. Nag-iinit na ang pakiramdam ko, ang katawan ko. Pakiramdam ko rin ay hinang-hina na ako, dahil sa mga ginagawa niya ngayon. Naglalakbay pa ang kamay niya, sa kung saan saang maseselang parte ng katawan ko. Bumababa na rin ang mga halik niya patungong pisngi ko, sa chin, sa leeg, sa dibdib ko at pabalik ulit sa labi ko. I just found myself lost, and I'm now responding to his kisses. Kagagan akong kagagahan, pero wala na talaga akong magagawa, dahil pakiramdam ko, nalulunod ako sa mga ginagawa niya, at ang paraan na lamang upang makaahon ay ang pagtugon sa kanya. Nakakaliw ang ganitong sensasyon, na tanging siya lamang ang nakakapagbigay sa akin. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata, then I just go with the flow. Alam rin niyang nanghihina na ang mga tuhod ko, so held my butt para ang atin ako at ginawa ko nga. I wrapped my legs around his waist, habang patuloy pa rin siya sa paghalik sa leeg ko. I really want to love to you this time, he whispered tenderly in my ear. Sobrang nakakaliw. Halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya, dahil sa kanyang maiinit na halik, lalo pat ramdam ko na rin ang kanya sa aking puson. And knowing that he's just wearing a boxer shorts and nothing else. Naramdaman ko na lamang na naihiga na niya ako sa mahabang sofa, at patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin. Hindi ko na alam kung paano niya ako nadala dito sa kanyang sofa. 3 butones na ng suot kong damit ang nabuksan niya. Noon lamang ako tila binuhusan ng malamig na tubig sa mukha, nang tumunog ang cellphone niya sa mini table, indikasyon na may tumatawag. Anthony, stop. Halos pabulong kong sabi. Ngunit parang hindi niya ako narinig, pati na ang cellphone niyang kanina pa tumutunog, dahil patuloy lamang siya sa panghahalik sa aking leeg, leaving me marks there habang nahawak pa rin sa kung saan saang maseselang bahagi ng katawan ko. Anthony, I repeated, pero parang naging bulong lang din ang dating yon. Hindi niya ako pinansin. Tumahimik na rin ang cellphone niya, pero ilang sandali ay tumunog ulit iyon, at ayaw pa rin niyang tumigil sa ginagawa niya sa akin. This is too much. Mali ito, maling-mali. Anthony, nagtaas na ako ng boses, at malakas siyang itinulak palayo sa akin. I succeeded. Agad akong tumayo mula sa pagkakahiga sa kanyang sofa, at pinilit nang ayusin ang sarili ko. Ibinalik ko ang mga butones ng damit ko sa dapat na ayos ng mga ito. Marry me. Napatingin akong bigla sa kanya, dahil sa sinabi niya. Wala pa ring ekspresyon ang kanyang mukha, at madilim pa rin ang kanyang aura. Babawi ako sa mga panahong wala ako sa tabi ng anak ko. And I can just do that if you'll marry me. Dagdag pa niya. No, I will not going to marry you. Naibulalas ko. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Hinding-hindi ako magpapakasal sa taong hindi ako mahal. Hinding-hindi. Kung ganun, mapipilitan akong bawiin ang anak ko, at tuluyan siyang ilayo mula sa iyo sa kahit na anong paraan, huwag mo lamang siyang maipagkait sa akin ulit. Aniya. Ano? Hindi. Hinding-hindi niya mailalayo ang anak ko sa akin. Mababaliw ako kapag nangyari iyon. Hindi mo magagawa yan kahit umabot pa tayo sa korte. Ako ang kakampihan ng custody, dahil ako ang ina ng bata at ama ka lang. Sa akin pa rin mapupunta si Atticus, kahit saang korte pa tayo umabot. Nagiging palaban ako ngayon, pero ramdam ko pa rin ang panginginig sa aking boses. Oo, kahit anong mangyari ay ipaglalaban ko ang anak ko. Hindi pwedeng mawala ang bata sa akin, dahil ito na ang buhay ko.
Ito ang nagbibigay sa akin ng saysay para mabuhay, kaya hindi ito pwedeng ilayo sa akin ng kahit na sino, kahit pa ng ama nito. He smirked. Talaga, hindi mo naman siguro nakakalimutang may dalawang kaibigan akong magagaling na abogado. Remember Tyson, he's an excellent and outstanding lawyer, na kahit kailan ay hindi pa nagagawang talunin sa korte ng kahit sino. Kahit kailan at kahit saan nagagawa niyang maipanalo ang kaso ng mga kliyente niya. Even Parker did. Kahit noong sa college trainings pa lang, ay lagi na nilang naipapanalo ang mga kasong hawak nila. Ngayon pa kaya laban sa'yo. You're just an ant for them Alondra, kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang ako. Puno ng pagbabanta ang tono niya. Tripling takot na ang naramdaman ko. Noong Parker especially Tyson, magagaling ng mga abogado ang mga iyon. Tama si Anthony, kumpara sa kanila, I'm just an ant na kayang-kaya nilang tirisin sa korte. Kaibigan ko rin ang dalawa. Pero mas kaibigan ng mga iyon si Anthony, kaya alam kong mas kakampihan siya ng dalawa kaysa sa akin. Gagawin nila ang lahat para manalo, at may layo sa akin ang anak ko, kapag hindi ako pumayag sa alok niyang magpakasal. I'll give you time to think about my proposal. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pumayag kang magpakasal sa akin, malaya ka pa ring magiging ina sa anak natin, yun nga lang ay pagsisilbihan mo na rin ako bilang asawa mo. Kung hindi naman, then I'm sorry dahil mapipilitan akong bawiin ang anak ko at ilayo sa'yo. Now, I want you to live first. May pinindot lamang siyang kung anong maliit na device, na parang remote controller, at automatikong bumukas ang pinto nitong penthouse niya. Nagmadali na akong lumabas. Automatiko ulit na nagsarado ang pinto nito, nang makalabas na ako. Nandito pa rin ako sa loob ng opisina niya, at nasapo ko na lamang ang dibdib ko, dahil sobrang naninikip na ito sa takot at sakit, na nararamdaman ko ngayon na maaaring mawala ang anak ko sa akin, anumang oras ngayon. Nagunahan na namang tumulo ang mga luha ko, na hindi ko maisip ang ibinigay na choices sa akin ni Anthony. Ayokong magpakasal sa kanya, pero hindi ko rin kayang mawala ang anak ko sa akin. Ano nang gagawin ko? Alondra POV. Alondra, napatawag ka. Bungad ni Wade mula sa kabilang linya nang sinagot ang tawag ko. Wade, alam na niya. Alam na ni Anthony na anak niya si Atticus. Naibulalas ko kaagad. Wala akong pakialam kung iyak man ako ng iyak ngayon, at halos maghisterya sa takot na baka anumang oras, ay pwedeng mawala ang anak ko sa akin. Hinintay ko ang pagsagot niya, pero wala akong ibang narinig, kundi ang mahabang pagbuntong hininga lamang niya mula sa kabilang linya. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong din niya. Bakit parang hindi man lang siya nagulat, na alam na ngayon ni Anthony na anak namin si Atticus? Ipinarada ko saglit at inihinto ang aking kotse sa isang tabi, para mas makausap ko ng mabuti si Wade. You heard it right, nasa kotse ako ngayon. Sa mga panahong ganito, si Wade lagi ang nasa sandalan ko. He scolded me. Ipaglalaban raw niya ang karapatan niya sa anak namin. Alam kong sa mga oras na to ngayon ay nasa States na siya. Sa pagkakaalam ko kasi, ay may importanteng bagay siyang gagawin roon para sa kumpanya nila. Just some of a business matter. Narinig ko ang muling pagbuntong hininga niya. I'm sorry Alondra. It was me. What are you saying? Hindi ko maintindihan, kung bakit siya nagsusorry ngayon sa akin. It was me who told him the truth. It's my fault. I'm really sorry. Malungkot na sagot niya. Nagulat ako at halos manghina, dahil sa ipinagtapat niya. So, siya pala ang may kagagawan nito. Ang punot dulo kung bakit ako naghihirap ng sobra ngayon. Napahagulgol ako ng husto, dahil sa nalaman ko. Yeah, it's his fault. It was really his fault. Bakit mo ginawa yun? Sinigawan ko na siya dahil sa galit ko. I'm sorry, Alondra, it's just that. Pinagkatiwalaan kita Wade. I cut him off. I felt betrayed. I trusted him but he betrayed me. Look Alondra, I just did it because I know that. Akala ko sa lahat ng tao ikaw ang pinakamapagkakatiwalaan ko. Alam mo kung gaano akong natatakot na mawala si Atticus sa akin, kaya ayokong malaman ng ama ng bata ang tungkol rito. Tapos ano? Ikaw pa Wade. Ikaw pa pala ang magpapahamak sa akin. Ikaw pa ang magiging dahilan,
kaya isang araw pwedeng mawala na lang sa akin ang anak ko. Hindi ko sinabi kay Anthony ang tungkol kay Atticus para. For the 9th time I scratched him off. Shut up. I hate you. Nang gagalaiti akong tinapos ang tawag. Si Wade pala ang may salarin ng lahat ng ito. Siya pala ang dahilan kung bakit kailangan kong makaramdam ng sobrang takot ngayon, na baka isang araw ay mawala na lamang bigla si Atticus sa akin. Muling tumunog ang cellphone ko, at nakitang si Wade ang tumatawag. Dala ng galit ko ay hindi ko iyon sinagot. But instead I turned it off, para hindi na muna niya ako makontak. I don't need his explanations right now. Nang makarating ako sa bahay, ay sinalubong agad ako ng anak ko sa aming porch. Emosyonal na napayakap kaagad ako ng mahigpit sa kanya. I missed you, Mom. Malambing na sabi niya. I missed you too, Atticus. I'm trying my best to control my emotions in front of him, pero sa mga oras na ay hindi ko talaga kaya na hindi mapaiyak. Mommy, are you crying? He asked me worriedly. Kumalas kami sa yakap, at mapanuri ang kanyang mga mata, habang tinitingnan ako. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sigurado akong mag-aalala ang anak ko, kapag nakita niya akong nagiging emosyonal at umiiyak tulad ngayon. Ayoko pa naman sa lahat na napag-aalala ko siya. Sobra niya akong mahal, kaya makita lang niyang lumuluha ako, ay napag-aalala ko kaagad siya ng husto. I still managed to smile even in this kind of situation, it's really hard to do it. Pinahid ko ang luha ko. Wala ito, anak. I'm just so happy that God gave me a son lovable as you. I hope that my excuse will make him believe in me. Marahan na pinahid niya gamit ang kanyang thumb ang aking luha. Are you sure there's really nothing wrong, Mom? Gusto talaga niyang manigurado. God, ang ganito kabait at mapagmahal na bata, ay hindi ko kailanman makakayang malayo sa akin. Mababaliw ako kapag nangyari iyon. Umiling ako habang pinipilit pa rin ang ngumiti, tapos ay mahigpit na hinawakan ko ang dalawa niyang malalambot na palad. Atticus, mahal na mahal mo naman si Mommy, di ba? Tumungo siya. Opo, sobrang mahal ko po kayo. And you'll always choose me over anyone else, right? Tumungo ulit siya. Kaya kahit kailan, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Umiling-iling siya. Hinding-hindi po. Muli ko siyang niyakap. You promise me. I promise, Mom. I will never ever leave you. Oh, son. I really can't afford giving you up to your father, kahit ano pa ang mangyari. Dumating ang 2:00 sa umaga, pero hindi ko pa rin magawagawang makatulog, dahil sa pangangamba ko sa mga banta ni Anthony, na maaari niyang ilayo ang anak ko sa akin, kapag hindi ako nagpakasal sa kanya. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin si Atticus, dahil hindi ko kayang mawalay ang anak ko. At mas lalong hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya, dahil hindi naman niya ako mahal. Ayokong itali si Atticus sa isang kumpletong pamilya na may mommy at daddy, pero wala namang pagmamahalang namamagitan. Nag-isip-isip ako ng mga gagawin ko, sa mga lumipas pang oras nang hindi talaga ako makatulog. Hanggang sa maisip ko ang isang bagay. 4:00 na at natagpuan ko na lamang ang aking sariling tahimik, at nagmamadaling nag-impake ng aking mga damit at gamit. Matapos kong maimpake ang mga gamit ko, ay tahimik rin akong pumasok sa kwarto ni Atticus, at tulad ko ay inimpake ko na rin ang mga gamit niya. Matapos kong maimpake ang mga gamit namin pareho, ay nilapitan ko na siya sa kanyang kama at ginising. Atticus, wake up now, son. Mahinang niyugyug ko siya para gisingin. Masarap ang tulog ng anak ko, pero kailangan ko muna talaga siyang gisingin sa ngayon. Atticus, gumising ka muna, anak. Bahagyang nagmulat nga siya ng kanyang mga mata, pero bakas roon na inaantok pa talaga siya. I'm sorry, Atticus, na kahit ang mahimbing na pagtulog mo ngayon, ay may istorbo ko pa, pero ito na lang talaga ang naisip kong paraan, para hindi ka tuluyang makuha ng ama mo sa akin. What is it, Mom? Tanong niya sabay hikab. Gising ka muna. Babalik na tayo ng New York, anak. Po, isasama po natin si Lola. Umupo na siya sa kama. Umiling ako. Tayong dalawa lang. Let's go. Hinawakan ko na siya sa kamay, dahil kailangan na talaga naming magmadali. Hindi na po muna ako maliligo. Inosente pa ring tanong niya. Hindi na.
Kailangan na nating magmadali, dahil may kailangan pa akong tapusin doon. And about your lola, don't worry, susunod naman siya sa atin the next day. Ayokong magsinungaling sa anak ko, pero ito ang kailangan para matuldukan lahat ng katanungan, at kuryosidad niya sa ngayon. Wala na rin naman siyang naging sagot, at sumunod na lamang sa akin. Hawak-hawak ko ang isang kamay ko ang kamay niya, at ang isa naman ay nasa maletang may lamang mga ilang gamit at damit naming dalawa. Sa backdoor kami nagmamadali, at maingat na dumaan. Ayokong makamatsyag si Lola Anastasia sa pag-alis naming ito, dahil ayoko nang mapag-alala pa siya. Saka ko na lamang sasabihin sa kanya, at pasusunurin siya kapag nakarating na kami sa New York. Pagkalabas namin ay agad naman kaming nakapagpara ng taxi na masasakyan. Mabuti naman at ganitong mga alas 5, marami na rin ang mga dumaraang mga sasakyan dito sa aming subdivision. Nagtaksi na lamang kami, dahil hindi ko naman pwedeng iwan ang sasakyan ko pagdating namin ng airport. Bumaba kami ng pier, sa may bus station. Salamat po, sabi ko sa driver sabay lahad ng pamasahe namin ng anak ko. Salamat din ho ma'am, mabait namang sagot ng driver. Let's go Atticus. Inakay ko na ang anak ko papasok sa loob ng waiting shed. Ganito rito, kapag wala kang sariling sasakyan ay kailangan pang magbus para makarating sa airports, dahil masyado ring malayo iyon. Wala pang bus patungo ng Miliam International Airport, kaya maghihintay muna kami rito sa waiting shed. Magti 30 minutes na rin mula nang umupo kami rito ni Atticus, pero hanggang ngayon ay wala pa ring bus patungong Mia. Nakakabagot na. Hinahayaan ko na rin munang matulog si Atticus sa balikat ko. Mommy, narinig ko ang inaantok na pagtawag niya sa akin. Yes, Atticus. Malambing kong sagot. Nagugutom po ako. Doon ako na alarma. Mag-aalas 6 na pala ng umaga, at alas 7 ng gabi ang huling kain namin kagabi. Wala akong dalang anumang pagkain, o kahit na isang biscuit lang na makakain niya. I looked at him, nakita kong nakahawak siya sa kanyang tiyan. Para akong pinipiga sa sakit na makitang naghihirap ng ganito ngayon ang anak ko. Tumingin ako sa paligid, at nakita kong sa kabilang banda, sa tawid na kalsada, ay may mga nakahilerang tindahan roon ng mga biscuits at mga kakanin. Sige, dito ka lang muna ha. Bibili lang ako roon ng makakain natin. Okay, sabi ko, tumango siya. Tumayo na ako. Bantayan mo tong gamit natin ha. Don't you ever leave here even a second ha. Babalik ka agad ako. Opo, tumayo na ako at nag-umpisa ng maglakad papuntang tawiran, para makabili ng pagkain sa kabilang banda. Tanging shoulder bag ko lang ang dala ko. Pagkarating ko sa tindahan, ay marami akong pinamili ng mga kakainin, para makain namin ni Atticus sa biyahe. Sa eroplano na lang kami mamaya kakain ng breakfast. 342 po lahat, ma'am. Magalang na sabi sa akin ng teenager na tindera. Eto nakangiting inabot ko sa kanya ang 500 ko. Hinintay ko ng ilang sandali ang sukli ko. Yung bata na bundle. Tulungan niyo ang bata. Diyos ko. Agad akong napatingin sa may kalsada sa narinig kong sigaw na iyon. Nakita kong may pinalilibutan yung mga tao roon, na parang may kung ano. Hindi ko iyon makita, dahil masyadong marami ang mga tao. Agad kong tiningnan ang waiting shed na pinag-iwanan ko kanina kay Atticus.at. Sobrang kaba ang naramdaman ko nang makitang wala na roon ang anak ko, at tanging ang malita na lang namin ang naruroon. Malakas ang pintig ng puso ko, dahilan kung bakit sumisikip ang dibdib ko at sumakit ito. Sobrang kinakabahan ako. Agad na akong tumakbo palayo sa kung saan nagkukumpulan ang mga tao. Ma'am, teka ho. Yung sukli nyo, nay hindi ko na rin pinansin ang tindera sa kanyang pagtawag sa akin. Wala na akong pakialam sa sukli ko, dahil nag-aalala ako ng sobra sa anak ko. Excuse me po, nakipagsiksikan ako sa napakaraming tao. Oh my God, naibulalas ko nang makita ko ang anak kong nakahandusay roon, at naliligo sa sarili niyang dugo. Atticus, dinaluhan ko kaagad siya. Lumuhad ako sa sahig para magpantay kami, at agad ko siyang niyakap. Wala akong pakialam kahit na marumi rito sa kalsada, dahil ang pinakaimportante ngayon ay ang anak ko. Atticus, wake up anak, wake up. Tuloy-tuloy ang luha ko sa pag-agos, at wala akong pakialam kung halos maghisterya na ako.
Nabundol si Atticus ng sasakyan dahil sa akin. Dahil pinabayaan ko siya, kasalanan ko to. Unti-unting nagmulat siya ng mga mata sa awa ng Diyos. Nak, naririnig mo si Mommy di ba? Hindi mo ako iiwan di ba? Hindi ko na mapigilan pang mapahagulgol. Bahagyang umiling siya. Masakit po ang katawan ko Mommy. Dumudugo po yung ulo ko. You'll be better soon anak. Dadalhin kita sa hospital, just don't close your eyes please. Tulungan ninyo akong dalhin ang anak ko sa ospital. Sabi ko sa mga taong nanonood sa amin. Marami namang nagsipaggalawan, at tinulungan nga ako para buhatin ang anak ko papuntang ospital. Pakarating sa ospital ay agad na inilagay sa patient bed si Atticus, para dalhin sa ICU. Para akong mababaliw nang ipinikit ulit niya ang kanyang mga mata. Wala akong ibang magawa, kundi ang maghintay rito sa labas ng ICU, at ipagdasal na sana ay malagpasan ito ng anak ko. Alondra apo, anong nangyari? Bungad sa akin ni Lola Anastasia. Mga 15 minuto na rin magmula nang tawagan ko siya, at sinabing narito kami ni Atticus sa ospital. Lola, agad kong sinalubong ng mahigpit na yakap si Lola, at hindi ko napigil ang mapahagulgol ulit, tahan na. Hinagod-hagod niya ang aking likod. Ilang sandali ay nagdistansya rin kami sa yakap. Ano bang nangyari? Bakit nandito ka? At si Atticus? Nasaan si Atticus? Banayad niyang tanong habang pinapahid ang mga luha ko. Inakay ko muna siya paupo sa isang sofa rito, at saka inuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Naalam na ng ama ni Atticus ang tungkol sa bata, na gusto nitong bawiin si Atticus sa akin, hanggang sa ang plano ko sanang itakas ang bata ngayong umaga, at ang sinapit ng huli. Diyos ko, sana naman ay walang mangyaring masama kay Atticus. Naibulalas ni Lola pagkatapos kong magkwento. It's really my fault Lola. Ako po ang dapat nasisihin rito. Kasalanan ko po talaga ito. I'm so sorry po. Patuloy ako sa paghihingalo at pagsisi sa sarili ko. Umiling siya at muli akong niyakap. It wasn't your fault. Walang dapat nasisihin, dahil wala namang may gusto sa mga nangyari. Wala akong ibang nagawa, kundi ang humagulgol na lamang habang yakap ako ni Lola, dahil alam kong hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kapag may nangyaring masama sa pinakamamahal kong si Atticus. Halos 1.5 oras din kaming naghintay ni Lola dito sa labas ng ICU. Sa buong oras na paghihintay, ay puro pagdarasal ang ginawa namin na sana, ay malampasan ito ni Atticus at gumaling agad siya. Maya-maya pa ay lumabas rin ang lalaking doktor galing sa ICU, na tiyak kong siyang nag-asikaso sa anak ko sa loob. Agad kaming lumapit ni Lola Anastasia sa kanya. Dok, kumusta ho ang lagay ng anak ko? Bungad ko kaagad. Umaasang isang magandang balita ang sasabihin niya sa amin. You must be the patient's mother. Aniya, tumungo ako. And I am the patient's grandmother. Ani Lola naman, kumusta ang apo ko? The young patient is really in a critical condition now. Maraming dugo ang nawala sa kanya, at kailangan kaagad niyang masalinan ng dugo na magmamatch sa blood type niya. It must be from his mother or his father. Paliwanag ng doktor. Halos panghinaan ako nang marinig na nasa kritikal na kondisyon ngayon ng anak ko, pero alam kong hindi ito ang oras para manghina ako, dahil kailangan ko pang ipaglaban ang buhay ng bata, ano pa man ang mangyari. I'm willing to give my blood to my son, kahit maubos pa ang dugo ko sa katawan mailigtas lang siya. Matapang na sabi ko. Tumungo ang doktor. Let's go to blood testing section now, to check if you are 100% capable to donate your blood. Aniya at nagumpisa ng maglakad. Nagpatianod naman kami ni Lola sa kanya, hanggang sa makarating nga kami sa blood testing section. Halos manlumo ako nang testing ako at malamang hindi ako capable na magbigay ng dugo sa anak ko, dahil umano raw ay hindi fresh ang circulation nito, dahil sa itinitake kong fitting pills, baka magkaroon ng side effects iyon sa bata. Maging si Lola Anastasia ay hindi rin pwede, dahil 18 to exactly 40 years old lang ang pwedeng mag-donate para sa blood transfusion, dahil bata ang pagsasalinan and unfortunately, Lola is 51. Iyak na naman ako ng iyak, dahil pakiramdam ko ay mawawala na ako ng pag-asa, para iligtas ang anak ko. Gayunpaman alam kong walang magagawa ang pag-iyak ko, para maligtas si Atticus, kaya kailangan ko pa rin ang maging matapang.
Hindi dapat ako sumuko dahil hindi ito ang oras para sumuko. Hinding-hindi ko isusuko ang mahal kong anak. The father of the patient. Where is he? Para akong binuhusan ng malamig na tubig, nang maalala kong sino ang isa pang tao na pwedeng magsalba ng anak ko ngayon. Walang iba kundi ang ama nito. Maaaring ang ama ng bata ang may 100% na kapasidad para masalba ito. Nasaan siya? I ended up walking here now inside Anthony Company. Papunta ako ng office niya, dahil sobrang desperada na ako. Kung siya ang makakasalba sa anak ko sa pagkakataong ito, hindi ko na muna ipagkakait sa kanya ang karapatang iyon. Miss Meyers, good morning po. Nakangiting bati sa akin ni Mary Lou, na siyang sekretarya ng taong kailangan kong hinga ng tulong ngayon. Nasa loob ba si Mr. Morgan? Walang kangiti-ngiti kong tanong. I even ignored her greetings. Wala akong panahon para makipagngitian ngayon sa kahit na kanino, dahil kahit na ang huminga ay sobrang hirap na hirap akong gawin, dahil sa pinagdaraanan ng anak ko sa mga oras na to. Yes miss, do you want me to set you an appointment to see him now? No, I need to talk to him right now. Sabi ko at walang palem na dumiretso papunta sa pinto ng opisina ni Anthony. Teka miss. Walang nagawa si Mary Lou nang mabuksan ko na ang pinto ng kanyang amo, at makapasok na ako sa loob. Samantalang si Anthony naman ay halatang nagulat, dahil sa biglang pagsulpot ko dito sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, habang tila may mga pinipirmahang mga dokumento, pero pansamantala niyang itinigil iyon at tinitigan ako. Bumukas ulit ang pinto, at naroon ang kinakabahang si Mary Lou. Sigurado akong siya ang mapapagalitan, dahil sa ginawa kong basta na lang na pagpasok dito sa opisina ng kanyang boss. Sir, I'm sorry, I told her to. Tumungo lamang si Anthony. Then he signalized her to leave, na agad naman nitong sinunod. Now, I left here again together with him alone in this office. Ilang sandaling walang ekspresyon lamang niya akong tinitigan, pero maya-maya pa ay bigla niya akong ninisihan. You've already made up your mind. Let me guess, pumapayag ka ng pakasalan ako. Bakas sa kanyang tono ang tagumpay. Kaagad na napalis ang kanyang ngisi, nang walang pag-aalinlangan akong lumuhod sa kanyang harapan, then I muttered the words. I need you.